Daghan nang nahimo si Pastor Apollo Sikibuloy sa KOJC. Busa mga higala ko, akong ihatag kaninyo ang uban pa nga mga nahimo na ni Pastor Apollo Sikibuloy dinhi sa sulod sa KOJC. O pwede po niyang buhaton para sa Pilipinas. Karong kahaponon, kauban nato ang isa ka vlogger nga grabe, dili na mo kauban sa KOJC, dili po na mo siya kauban sa simbahan, dili po siya binayran. Pero daghan kay siyang masulti ka nato karong kahaponon. Akong ihatag ang higayon kay Bisdak Pilipinas and Bisdak Bay. Good afternoon and welcome to Cebu. Tondo, Patoa, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Tondo, Patoa, Bongo, Maayong hapon, mga taga-Mandawi. Bugnaw, handay dire. Ako di ay si Bisdak, usa ko ka political vlogger. Bisaya pud ko. Gagraduate ko sa Holy Name University sa Bohol, Tagbilaran City. Pero dito naman talaga naminyo sa Manila, dugay na pud ko dito ga trabaho. Dito na pud ko nakapundar. O karon nahimo ko isa ka commentator. So, medyo hindi ko na masyado mabigkas yung salitang Bisaya. Pero Bisaya gihapon. Sagol-sagol na lang ha, Bisaya o Tagalog para nindot ba, murag halo-halo ba? No? Murag halo-halo sa mang inasar. Anyway, dagang salamat, Pastor Apollo Sikibuloy, Kingdom of Jesus Christ, sa pagbibigay sa akin ng tiwala upang maipresenta ang mga plataforma ni Pastor Apollo Sikibuloy sa maraming mga Filipino. Naikot na po natin halos ang buong Pilipinas para ipadating sa lahat ng maraming Filipino kung ano ba talaga ang hangarin ni Pastor Apollo Sikibuloy. Tama po yung sinabi ni Ma'am. Dili ko miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. Dili po ko gibayaran nila. Naniwala lang ako sa advokasya ni former President Rodrigo Roa Duterte at Pastor Apollo Sikibuloy. Si Pastor Kibuloy ay si former President Rodrigo Roa Duterte. Tama. Si Duterte ay si Kibuloy. Si Kibuloy ay si Duterte. Yes. Too mo, ana? Too mo, ana? Yes. Wala pa gani ko mag-explain ning too na dayon mo, ha? Humana dayon, humana. Ipaliwanag ko po sa inyo, bakit ko sinabi yan? Ano bang basihan ko na sinabi ko si Pastor Kibuloy ay si Duterte ay si Pastor Kibuloy? Alam niyo po mga kababayan ko, si Pastor Kibuloy lang naman ang tunay na kaibigan ni Tatay Digong na hanggang ngayon ay hindi pa rin iniwan si former President Rodrigo Roa Duterte. Yes! Sabi nila, Duterte supporters ako. Sabi nila, DDS ako. Wala pang DDS, si Pastor Kibuloy at si Tatay Digong ay magkaibigan na. Hindi pa ganito ang KOJC ni Pastor Kibuloy. Parang iilan pa lang sila, mga 15 pa lang yung numero nila, magkaibigan na po sila. Yung tunay na pagkakaibigan ni Pastor Kibuloy at ni Tatay Digong ay nakaukit na sa palad nilang dalawa. Okay. Ano ba ang nangyayari kay Pastor Kibuloy at kay former President Rodrigo Roa Duterte? Unsay nahitabo sa ilaha. Si Pastor Kibuloy gihimu-himuan og kaso. Kaso-kaso lang.
walay ebidensya, walay gani testigo, usara ang kumplinan, pastilan gyatay ba? Maunay gihimo nila sa usa ka leader sa QGC nga ang gibuhat lamang ay magsangyaw lamang, magbasa og Biblia, ang giisgutan tungod sa Ginoo. Pero unsa ilang gibuhat, ilang gitraidor. Kuyaw ning kalaban natin bay, mga sir, mga demonyo gyud. Ang kaso ni Pastor Kibuloy, dugay na gyud na nabasura. Walay basihan, walang basihan, walang witness, walang testigos, walang ebidensya. Ang lahat na iyan ay bunga ng tinatawag na, meron silang meron silang uplan na tinatawag. Ito po ay tinatawag na uplan horos. Alam niyo po ba yung uplan horos? Hindi niyo alam, no? Wa mo kabaluan na. Ako ninyo na i-explain. Kanang uplan horos, ang unang puntarya nila ay si Pastor Apollo Sikibuloy. Ang utak nito ay ang tambaloslos. Inyo na inday Sara nga, ambisyosong tambaloslos. Si Martin Romualdez. Ang plano nila, pabagsakin si former President Rodrigo Roa Duterte. Pero ang inuuna nila ay ang QGC, Pastor Kibuloy at SMNI. Ito po yung tinatawag na uplan horos. Tama. Kasama yan si Pastor Kibuloy Pontarya. Kaya ngayon si Pastor Kibuloy, ayan, nasa detention center. Alam niyo po ba, iba ho ang nagawa ng mga mainstream media sa pagkatao ni Pastor Apollo Sikibuloy. Di ba? Grabe yun ni gahimo-himo ning mga dili man day pwede diri mamalikas. Kasabandaan ni. Di yun ba makapamalikas dud ka sa mga demonyo ba, no? Tama. Grabe yun ang ilang gihimo kay Pastor Kibuloy sa mainstream media. Ilang yun gidaot-daot kay maumag yun ay plano sa uplan horos. Agree ka. Grabe giing nang yun nila rapist. Di ba? Di ba? Maug yun ay ilang gi-inject kay Pastor Kibuloy. Rapist man na si Kibuloy nga, nung lansad man na, oy. Priso man na. Naaman ay kaso. Kaluoy sa mga tao. Kawawa tayong mga Filipino na biktima tayo ng mga sinungaling. Kaya narito po kami ngayon sa inyong harapan upang ipaliwanag po kung ano ba ang tunay na pagkatao ni Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy ay hindi rapist. Si Pastor Kibuloy ay walang kasong rape. Yes! Tama! Woo! Paano nagiging rapist yung tao ni wala mang kasong rape? Walang rape na kaso. Yung hinaharap na kaso ni Pastor Apollo Sikibuloy, gawa-gawa lang. Human trafficking at saka child abuse. Hindi nila tinuloy yung kasong rape kasi gawa-gawa, mapahiya lang sila. Hindi tatayo. Paano nagkaroon ng kasong rape? Pumunta sa KOJC. Nagdala ng 5,000 na mga kapulisan ng gobyerno ni Marcos. Ang hinahanap, ginto. Heartbeat daw eh. Napanood nyo yun? Dito, di ba pinalabas? Heartbeat daw. Heartbeat ng ginto. Baka heartbeat ni Palaka, hinahanap yun eh. Ganon katindi yung ginawa nilang damage kay Pastor Apollo Sikibuloy. Si Pastor Kibuloy mang-rape. Kung rapist si Pastor Kibuloy, bakit narito pa yung mga magagandang babae sa QGC? Tama! Di ba? Karamihan ng leader nila magaganda at gwapo. Karamihan ng leader nila dito, mga miyembro, ay mga kababaihan. Tama! Abaho! Kung totoong rapist si Pastor Kibuloy, bakit narito pa rin yung mga yan? Tama! Tama! Tama ba? Okay. Oh, dili yun rapist si Pastor Kibuloy. Sus, kung nga nung mang-rape pa man, mupalit na lang tagbabay na matay kwarta. Di ba? Adto day kung Hong Kong, sunduon day na akong jet plane.
Tama? Nga nung miyembro pa man. Parang laugawag yun, no? Binuang. Gawa-gawa lahat ng mga akusasyon kay Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya sana, paglabas po ninyo dito, ngayon, burahin nyo po yung mga black propaganda labang kay Pastor Kibuloy na sinasabi siya ay rapist. Ikwento nyo po sa lahat ng mga kapitbahay ninyo na hindi rapist si Pastor Kibuloy. Yes! Okay. Tama! Walay kaso! Walay kumplinan! Da. Iwas ka lang. Di pa. Child abuse. Kabuang yun ba, no? Child abuse? Nga nung child abuse man? Ako, this is my personal experience kasama ang pamilya ko. Mag-ina ko. Lahat ng kwento ko po sa'yo, sa inyong lahat, tinuod yit ni, dili ni bugal-bugal. Wagid ko magbugal-bugal, kalayo ng Maynila, muhari diri sa Mandawi, bugal-bugal lang. Child abuse. Baliktad ang tanang pangyayari. Nga nung giingnan Manila si Pastor Kibuloy nga child abuser, alam niyo ba si Pastor Apollo si Kibuloy? Mahal niya ang mga kabataan. Yes! Pastor King. Birthday ni Pastor Kibuloy, belated happy birthday. Kamakailan, di ba? Ika-75th birthday, sir, di ba, sir? April 25. Alam niyo ba si Pastor Apollo si Kibuloy, pag nag-birthday yan, sino yung unang sumaya dyan at sasaya? Mga bata. Tama! Dili man bata si Pastor Kibuloy, pero believe ako ba'y children's party yung ginagawa niya. Alam mo kasi si Pastor Kibuloy yung bata pa, hindi niya naranasan na magkaroon ng birthday celebration dahil talagang hikaw sila sa buhay. Mangutang pagani na silang bugas sa inchik. Kaway ikapalit og bugas ang pamilya ni Pastor Kibuloy. Bisag usa ka cake, wala good in tao na maka-experience og unsay cake. Ingon si Pastor Kibuloy, pag magkaroon ako ng biyaya galing sa Diyos, iparamdam ko sa lahat ng mga kabataan yung birthday na grande. Kaya ang ginawa ni Pastor Apollo si Kibuloy, ang kanang kuan ba? Kanang Disneyland sa Hong Kong. Dinala niya sa Davao City at lahat ng mga kabataan doon ay pinapunta niya. Yes! Diba? Baka hindi nyo nakita yun. Totoo yun. Na-experience ko po rin ho yun. Last year, puro mga kabataan ho yung beneficiaryo ng birthday celebration ni Pastor Kibuloy. Baliktad, di ba? Eh, yung ka-child abuser ka, ano nga, pakaon man dainig mga kabataan. Hindi pa riyan natatapos, nay. Ayaw sagtulog, nay. Gasugod pa ta. Si Pastor Kibuloy ay merong foundation para sa mga kabataan. Ito ay tinatawag na Children's Joy Foundation. Ito po yung mga plataforma ni Pastor na ginagawa na niya. Hindi na pinapangako ho ito. Ginagawa na at may resulta na. Alam niyo po yung Children's Joy Foundation, ito po yung mga kabataan na iniwan ng mga magulang. Grabe, palami lang ba? Di kabalog buhi sa bata? Ito yung mga kabataan na iniwan na lang sa kalsada. Ito yung mga kabataan na hindi kayang pakainin ng mga magulang. Hindi kayang pag-aralin ng mga magulang. Hindi kayang bihisan ng mga magulang. Sino yung tumayong magulang sa kanila? Si Pastor Apollo si Kibuloy. Sino nagbigay ng tahanan sa kanila? Si Pastor Apollo si Kibuloy. Sino ang nagpakain sa kanila? Si Pastor Apollo si Kibuloy. Tama! Ito yung pinakamatindi. Si Pastor Kibuloy, talino yan talaga. Si Pastor, mabait yan.
Edukasyon, sobra-sobra na kay pastor. Ang plataforma kasi ni Pastor Apollo Sikibuloy, lahat ng mga kabataan ay makapag-aral ng libre sa kolehiyo. Yes. Tama. Ginawa ho yan ni Pastor Apollo Sikibuloy sa lahat ng mga kabataan. Kasama dyan ang mga kabataan sa KOGC Children's Joy Foundation. Pinag-aral ng libre. Tama. O di ba? Yung iba nangangako pa lang, si Pastor Kibuloy ginagawa na. Meron siyang eskwelahan. Napakagandang eskwelahan. Di kalidad na eskwelahan. Lumalaban na ngayon sa mataas na level sa larangan ng edukasyon. Ang Jose Maria College. Tama. Okay. 80% ng mga estudyante dyan, libre ang pag-aaral. Tama. Maraming scholarship program doon. Dami sir, ilang scholarship program ba ng Jose Maria? Halos lahat, yung JMC, lahat. Halos scholar eh. May scholar lang, sobrang talino ka. Meron ding scholar na hikaos ka. Kompleto. Ngayon, sabihin niyo po na si Pastor Kibuloy ay child abuser. Kabaliktaran lahat ng mga black propaganda, ng mga demonyo, mga mainstream media, laban kay Pastor Apollo Sikibuloy. Human trafficking. Saan ka nakakita na kaso human trafficking, isa lang ang kumplinan? Tama. Di ba? Kabalo mo sa human trafficking? Kanang daghan pagtao ba, nga apply, nangitag trabaho, na biktima, budol-budol ba? Pangakuhan sa Manila, nindo trabaho mo dito. Sa man, manager. Pag-abot di ay dito, maghugas og pinggan ra di ay. Wise will to. Dili gipagawa sa balay. Kana may human trafficking. Pero si Pastor Kibuloy, lahat ng miyembro ng KOGC, malaya sa lahat ng buhay nila. Yes. Naman, sasaya ng mga yan. Dili ko miyembro sa KOGC, pero this is my personal experience. Yes. Na makatestimonya gyud ko sa tanang mga tao na akong kaatubang. Wala ko maghimo-himo. Tanan ani, tinuod nga istorya. Yes. Tama. Mao nga, mugawas mo karon kalimti jud na naay kaso si pastor kay kinibunga tanan sa tinatawag na uplan horos. Yes. Yes! Woo. Yes. Kinsay bayani nato dire sa Cebu? Kaila mo? Si Lapu-Lapu. Di ba? Reenactment karon, di ba? Sa Mactan? Ga-celebrate karon? Si Lapu-Lapu? Yes. Isog man kayo to. Woo. Isog to, di ba? Kamo, isog ba mo? Yes. Isog? Sukol ta! Sukol! Yes. Nangutanan ako. Dili ta magurumintado kay basig mag-people o mag-marshalo si Bangag, si BBM. Suka na rabag dugo tong dawana, oy. Hapit na. Okay. Tandaan nyo po. Si Lapu-Lapu nakikipaglaban yan sa atin. Tama? Yes. Si Lapu-Lapu nagbuwis ng buhay para sa maraming Pilipino. Tama. Hindi lang si Lapu-Lapu. Meron pang Francisco Daguhoy ng Bohol. Nakikipaglaban din po yan para sa mga maraming Pilipino. Mga bayani natin nakikipaglaban para sa mga Pilipino. Yes! Tama. Woo. Woo. Yes. Bakit lumaban ho sila? Lumaban sa Kastila. Lumaban sa mga Hapon. Lumaban sa mga Amerikano. Kay dili ta magpadaog-daog. Tama! Yes. Diba? Ayaw jud ninyo kalimtening ako isulti ninyo karon. Diyos por santo di amigo Pilipino ta. Yes. Tandaan po ninyo, March 11, 2025,
ang soberanya ng Republika ng Pilipinas, isinuko ni Bongbong Marcos. Isipin mo yan. Grabe yung sakripisyo ng mga ninuno natin. Sa isang iglap, walang kagatol-gatol. Wala. Hindi man tayo lumaban eh. Kung buhay pa lang yung mga bayani, kung buhay pa lang si Lapu-Lapu, baka gitagbas na ta. Di ba ho? Ilaban mo yung soberanya ng Republika ng Pilipinas. Anong ginawa mo? Anong ginawa ni Marcos? Isinoko yung soberanya ng Republika ng Pilipinas, kinidnap si Tatay Digong at ibinigay sa mga banyaga. Nakaminos? Okay na sa inyo to? Hindi. Mangunang nangutaan na lagi kong isog ba mo tag? Isog ba jud mo? Yes. Dili ta magpadog-daog. Kitang mga Bisaya, dili ta magpadog-daog kay nakaminos na ning mga taga-norte ba? Mga Tagalog, Tagahog ba? Abi siguro nila nga kita mga bulok, di man ta bugo. Tama. Bugo ba ta? Dili. Sus, Ginoo. Yan po ang ginawa ho nila kay Tatay Digong. Kinidnap nila. Pinakulong nila. Gaya sa ginawa ho nila kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Kaya nga ho sinabi ko, si Pastor Kibuloy ay si Duterte ay si Pastor Apollo C. Kibuloy. Yes. Pariho ang nangyayari sa kanilang dalawa. Walang pagkakaiba. Karon, kung saya itong buhaton, anong gagawin natin? Hayaan lang ba natin yan? Hindi! Hindi. Lalaban tayo! Woo! Lalaban tayo! Sukol ta! Yes! Go! Go! Unsaon pagsukol? Mubalos gyud ta? Yes! Mubalos ta, di ba? Woo! Mubalos mo, ma'am? Yes! Mubalos ta karong Mayo a 12. Hope Street, Team Duterte! Pilipilaba! Maora gyud ato na chance nga makabalos. Wala na ilain pa. Karong Mayo a 12 ra gyud, sir. Ug dili ta mobalos, nasamot og kaminos ning mga demonyo sa Palasyo de Polvoron. Oh, di man mo palag. Na may chance. Kaya man nato. Ang problema, musukol ba mo? Yes! Oh, karong Mayo a 12, mupili tag leader. Tama! Dili politiko. Kay ang leader, lahi yod sa politiko, sir. Ma'am. Pag muingong kag politiko, unsa may mo rehistro sa imong utok? Unsa, ma'am? Kwarta? Kurakot? Kurako. Buhaya? Tama! Buhaya. Kawatan? Kawatan. Pastilan, oy. Kamaot jud sa politiko, mo di gid ko magpolitiko, oy. Kana may tinatawag na traditional politician. Ang mindset ng traditional politician, ganito ho yun. Tatakbo ako sa pagkasenador. Bibilhin ko lahat ng boto ninyo. May akap, may AX, may tupad. Agoy ka. Boto mo ako. Pero mangawat ako. Di ba? Pag may mga ayuda, dawata na, kwarta ni mo na, pero ayaw dyan sila ibotog yun. Tama! Tama? Tama! Dili man na ila kwarta. Kwarta mo na ninyo. Tama. Yes! Di ba? Aw, kabalo na mo ron. Inyo na kwarta. Yes! Kabalo na dyan. Oh. Mao na tinuod. Dawatag yun. Ang traditional politician, mga ngako lang yan. Hindi yan tutuparin ang pangako. Sasabihin niya, pag ako nanalo, magkaroon ng 20 pesos per kilong bugas. But, sir? Good boy. Yan, nahimo. Boto po ka, no? But yun. Saan Sus ko, Ginoo. Walay nahitabo.
Karon, ning abot naman po ning eleksyon, naanapod. Naanapod! Ginagawa lang tayong mga tanga. Inulit muli. Nangako muli. Meron na daw 20 pesos per kilong bugas, pero unahin kayo. Diri daw magsugod sa Cebu. 20 pesos ang kilo daw. O, sugod na ko na ugma. Ang problema lagi na, day, cho, kay dili man gud na makaon. No? Grabe. Dakong insulto gyud na sa atong mga Bisaya. Ngano man ing anaon man ta sa gobyerno ni Marcos? 20 pesos ang kilong bugas, dili gyud na makaon sa tao. Bisag iro, di gyud mo kaon na. Kay ingon si Inday Sara, lamaw man na bay? Lamaw jud na. No? Tama. Pagkain ng hayop, hindi pagkain ng tao. May libreng ulam daw eh. May kasama ng bukbok. Payag ba tayong mga Bisaya na ganito lang ang gagawin ng gobyernong Marcos? Dili! Kaya nga, pipili tayo ng leader. Tama. Alam nyo ho, ganito po yung leader. Ang leader ay hindi nangangako, ginagawa. Tama. Ang leader ay may resulta na, hindi Tama. gawa. Yes. Alam nyo po ba kung sino yung tinutukoy kong leader? Number 53, Pastor Apollo Sikibuloy sa Senado. Apollo Kibuloy. Apollo Kibuloy! Apollo Kibuloy! Apollo Kibuloy! Apollo Kibuloy! Rally, good ni Bay. Tanawa. Kanindot sa mga plataforma ni Pastor Apollo Sikibuloy. Tama. Karon ho, ayaw mo kabalaka. Kaya ang plataforma ni Pastor Apollo Sikibuloy, gihimo na. Yes. Tama. Ang pangunahing plataforma ni Pastor Apollo Sikibuloy ay zero korupsyon sa Senado. Tama. Sus, ginawa na ho ni Pastor Apollo Sikibuloy yan. Zero korupsyon. Exhibit A, Kingdom of Jesus Christ. Alam niyo po ba kung saan matatagpuan ang pinakamalaking indoor stadium sa kasaysayan ng mundo? Sa Pilipinas, Tama. na mayroong 75,000 seating capacity sa Kingdom of Jesus Christ. Yes. Sus ko Ginoo. Mobito, gusto gyud kuhaon ni Lisa na. Ni Lisa, kailan mo ana? Giing nang gyud si Pastor Kibuloy. Pastor, that's mine. Giangkong gyud niya. Kabagag naong no? Wala may piso. Maunay gibuhat nila sa QGC. Hindi yan magagawa ng isang leader pag siya ay kurakot. Yes. Yes. Tanawa si BBM. Grabe. Alam mo mga kababayan, meron na po tayong natapos na 5,500 flood control projects at yung iba ay ginagawa na. Kinabukasan bumagyo eh. Bumaha. Buong Metro Manila. Hinahanap yung flood control projects. Nasaan? Wala. Tinanong, Mr. President, tinanong ng media, Mr. President, sa asan yung flood control projects, bakit bumaha? Ang sagot, nabangga ng barko. Ganon katindi. Walang proyekto. Magkano yon? 540 billion pesos. Kurakot. Si Pastor Kibuloy, ganyan yung ginawa niya ho sa kanyang kongregasyon. At magiging proud tayong mga Pilipino na yung ginawa niya na zero korupsyon ay dadalhin sa Senado. Yes. Ito pa sa pinakamagandang plataforma ni Pastor Kibuloy.
Kasi ang Pilipinas, wala na bahain talaga. No? So, sabi ni Pastor, magtanim tayo ng mga puno. Yung Yes. mga bundok tamna natin. Para makatulong pag may mga bagyo at malakas na ulan. Ginawa na ho yan ni Pastor Apollo Tama. Sikibuloy Tama. Yes! sa Glory Mountain. Pag nakapunta po kayo doon, para kayong nasa paraiso. Yes! Pag akyat mo pa lang ang banguna ng mga sariwang bulaklak. Diyos ko guys, yan, nakapunta na ho ako dyan sa Glory Mountain. Tinamnan ng mga puno yung kalbong bundok. Yes! Nagkaroon ng mga puno. Heaven! Wow! Heaven! Napakalamig, parang nasa Baguio ho. Mga pine trees yung tinanim ni Pastor Apollo Sikibuloy. Tama. At hindi po talaga na parang inutos lang ni Pastor yan magtanim. Kasama si Pastor Apollo Sikibuloy, nagtatanim din po ng puno. Yes! Yan yung leader. Clean and green. Si Pastor Kibuloy, nilinis na ho yung mga coastal area. Tama. Luzon, Visayas, at Mindanao. Apollo Kibuloy. Diri sa Cebu, nakahinlo na mo ba? Yes! Nakakuyog baya ako dito sa Basico, oy. Grabe sa Basico Beach. Puro mga basura. Nakasama ako doon, naglinis kami. Ang nakalinis ng Basico Beach, ang Kingdom of Jesus Christ. Tama. KOGC. Yan yung mga plataforma na nagagawa na. Ito pa yung pinaka-the best. Tourism industry. Gusto ni Pastor Kibuloy, maganda ang ating turismo na hindi mo na kailangan i-promote. Hindi kagaya sa Pilipinas. Sus ko, Ginoo. Milyon-milyon para lamang sa promotion, tourism brand. Logo pa lang, magkano na yon? 100 million ba yun? Logo lang? Ganong katindi ho sila. Ang gusto ni Pastor Kibuloy na gagawin para sa ating turismo ay gusto niya magkaroon ng mga railway system, Luzon, Visayas at Mindanao. Magkaroon ng magandang kalsada, tulay sa buong Pilipinas. Pati Bohol, Cebu, ikukunikta na sa pamamagitan ng mga bullet train. Tama. Oy, tinuod na, may blueprint na si Pastor Kibuloy. Yes! May kinausap na siya na taga-ibang bansa na yung plataforma ni Pastor Kibuloy nagawa na sa ibang bansa. Ang sabi, kaya naming gawin yan. Tulala tayong lahat eh. Kasi yung China, nagawa nila eh. Yung mga kabundukan na kunikta, hindi sinisira yung kabundukan. May blueprint na si Pastor Kibuloy. Kalsada ng maayos. Farm to Yes. Market Road. Nagawa na ni Pastor Kibuloy Tama. ang magpagawa ng kalsada. Yes! Wow! Nakahimo na. Nahimo na ni Pastor Kibuloy na. Ako kaugalingong kong experience. Tanawa, dili pa politiko ha. Naana. Ang iyang Yes. plataforma nahimo na. Nakapunta po ako sa Kitbog, Sarangani Province. Meron po yung isang komunidad doon sa Kitbog. Ito ay bundok. Maraming mga IPs nandoon. Tinatawag po nilang Blaan, yung komunidad na yun. Kawawa ang mga taong iyon. Hindi narating ng gobyerno. Walang kalsada. Ang pangunahin po nilang hanap buhay yung mais. Tatanim ng mais. Yung kanilang kalakal, ibababa sa paanan ng sarangani. Anong gamit? Kabayo. Walay kalsada. Kalsada na, yung parang isang tao lang ba makadaan, para sa kabayo lang talaga. Ganong katindi. Pagpunta doon ni Pastor Apollo Sikibuloy, sabi ni Pastor, babalik ako dito. Gagawan ko kayo ng kalsada. Yes! Take note, hindi si Pastor Kibuloy politician. Wala siyang posisyon sa gobyerno. Ang nangyari, nagkaroon ng kalsada ang komunidad Tama. mula sa paanan ng bundok hanggang sa komunidad. Tama! Woo!
Apollo Kibuloy. Yan yung plataforma ni Pastor na gagawa na. Pag gobyerno yan, di niyan kaya. Kurakutin man. Di ba? Tama. Nagkaroon ng magandang kalsada yung komunidad hanggang bundok. Personal experience po yan kasi nakapunta ho ako, nagulat ho ako. Hindi pa natapos noon. Yung kabayo nila, anong ginawa ni Pastor Kibuloy? Pinalitan ng truck. Woo! Para yung kalakal nila, doon na ikakarga, hindi na kabayo. Tama. At ginagamit ng komunidad. Yung blaan. Ganon si Pastor Kibuloy. Ngayon ang problema, kuryente at tubig. Si Pastor Kibuloy, ang isa sa mga plataforma niya, magkaroon ng subsidiya. Yes. Lahat ng maraming Pilipino pagdating sa tubig at kuryente. Yes. Pastilan, kamahal gyud ning kuryente ug tubig diri sa Pilipinas. 'Di ba? Ug magpa-aircon ka, murag duha-duha nimong paandaron, labi na karong init ba? Mahal man. Oo. Tama? Tama. Ginawa na po yan ni Pastor Apollo Kibuloy. Libre ang kuryente. Yes, tama. Wow. Apollo Kibuloy. Sa Kitbog, Sarangani Province, Bundok, magulat ka bakit nagkaroon ng kuryente at libre pa. Isipin mo yun? Walang binabayaran ni piso. Gusto niyo ba yun? Yes. Ginawa na ni Pastor Apollo Kibuloy sa Kitbog, Sarangani Province. Nilagyan niya lahat ng kabahayan ng solar panel. Tama. Yes. Woo! Thank you, Pastor. Yung dating madilim, maliwanag na. Parang Meralco. May liwanag ang buhay. Yun ang tunay na liwanag. Wala Yes. kang piso binabayaran pero may kuryente ka. Tama. Yes. Sabi ni Pastor, ililibre ko kayo ng tubig. Magsubsidiya ang bawat Pilipino. Nagawa niya sa kuryente, di ba? Nagawa. Yes. Gawin niya rin sa tubig. Magulat ka ho. Bundok nagkaroon ng tubig. Talagang mataas yung bundok ng Kitbog. Bigla hong nagkaroon ng parang deep well ba yun, sir? Hinukay niya yung bundok. Nagkaroon ng tubig at lahat ng pamamagitan may Tama. tubig sa kanilang mga tahanan. Libre din yun. Walang bayad. Oh, tinuod yun na. This is my personal experience. Ako lang, Yes. ako lang sa lahat ng mga political vloggers na sumusuporta kay Pastor ang nakarating doon. Kaya authentic ang testimonya ko sa inyo. Yes. Yes. Number 53. Tayong mga Pilipino, problema talaga natin pag nagkasakit tayo. Di ba, Nay? Nay? Yes. Yes. Ang plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy ay magkaroon ng libre ng pagpagamot, pagpa-hospital sa lahat ng maraming Pilipino. Hala, ginawa na rin ho yan ni Pastor Kibuloy. Sa lahat ng miyembro ng KOJC, pag nagpa-hospital ang mga yan, libre ang mga yan. Tama. Thank you, Pastor. Ni piso, walang bayad. Tama. Yes. Ay, baka sabihin nyo, oy, bisdak, miyembro man yan, kaya libre. Ito, hindi sila miyembro. Kitbog, Sarangani Province, uli tayo. Tama. Kasi komunidad binuhay ni Pastor. Ang problema kasi doon ng mga katutubo, pag sila po ay nagkaroon ng lagnat, sakit, ang hirap po, bababa pa po sila ng bundok at maghanap sila ng ospital. Tapos wala pa po silang pera. Ang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, tinayuan po sila ng libreng health center. Tama. Yes. Na lahat sa health center mayroon ng mga gamot. Libre yun, walang bayad. Yes. Oh, believe na good mo karon kay Pastor. Eh, tinuod man na. Tama. Sa lahat, sa buong Pilipinas, yan ang balak ni Pastor. Meron tayong classification, A, B, C, D. Pag A, mayaman na yan. Pag B, mayaman na yan. Tama? Kwartahan naman yan. C, D, A, F. Pagka ikaw masakit, miyembro ka dyan, automatic, libre ang pagpa-hospital mo. Sa lahat ng mga
ospital, Luzon, Visayas at Mindanao. At pinakamaganda pa, pagdating mo sa ospital, entertainin ka, special ka, meron tinatawag na VIP lane para sa inyong lahat, para sa mga Pilipino. Kaya hindi ka na matatakot magpa-ospital. Pagpasok mo pa lang sa ospital, may kita kang ID, asikasuhin ka kaagad. Hindi kagaya ngayon, mamamatay na lang yung pasyente, hindi pa nakita ng doktor. Gusto niya yan? Yes. Kaya yan yung leader. Iboto natin, number 53 sa Senado. Pastor Apollo C. Apollo Kibuloy. Pastor Kibuloy! Pastor Kibuloy! Pastor Kibuloy! Boom! Ipagpatuloy din ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang paglaban kontra druga. Tama. Alam niyo ho ba, yung SMNI, tanging yan lang po yung channel na sumasama at sumusuporta sa war on drugs ni Tatay Digong yung tukhang. Yes. Dagga na bag-addict, diri bay? Ning balik, no? Yeah. Lawgawag yun si BBM ba? Pag si pastor ay matulungan po natin sa pagkasenador, ipagpatuloy po niya ang war on drugs. Isa sa advokasya po natin. Kadaga nagplataforma ni Pastor Gyud. Alam niyo ba si Pastor Kibuloy, kahit nasa detention center siya, meron na po siyang 70 plus na panukalang batas para sa mga raming Pilipino. At ang lahat ngayon, nangyayari na, nagagawa na. Tama. Mausukol ta, karong Mayo a 12. Tandaan niyo po yun. May 12. Sama-sama tayo. People power tayo sa bawat presinto. Yes. Woo! Yes. Pag dili mo mukuyog sa amuha, ay ambot sa atuha. Vote Street, Team Duterte. Yes. PDP laban. PDP laban. PDP laban. PDP laban. Boom. Maraming resibo si Pastor Apollo C. Kibuloy. Woo! Yan ang leader. Iyan ang ating suportahan. Yes. Huwag po tayong pumayag na hindi tayo mag-vote street. Kasi ho, pag hindi tayo mag-vote street, si Vice President Inday Sara Duterte, paniguradong ma-impeach yan. At si Tatay Digong, hindi na makauwi sa Pilipinas ng buhay. Tinuod na akong giingon ninyo. Dili man siguro mumusugot, anak. Dili. Mauway kambyo-kambyo. Vote Street, Team Duterte. Duterte. Bring him home. Duterte. Boom. Ngayong Mayo 12, karong Mayo 12, mupili tag leader. Tama. Ang leader, si Pastor Apollo C. Kibuloy. Number 53 sa inyong mga baluta sa pagkasenador. Maraming salamat po. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Apollo Kibuloy. Apollo Kibuloy. Apollo Kibuloy. Apollo Kibuloy. Boom.